Sasapit na naman ng gabi. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan dito lang sa KLTV Kwentong Kababalaga. Ang kwentong ito ay pinamagatang Masahistang Aswang. Sa bayan ng San Roque, si Mang Celso ay kilala bilang pinakamagaling na masahista. Lahat ng dumadayo sa kanya ay pinupuri ang kanyang kamay, malambot, magaan at nakapagpagaling ng sakit ng katawan. Ngunit sa bawat papuri, may mga bulong din na nagsasabing may kakaiba sa kanya. Bakit daw laging namumutla ang kanyang mga kliyente matapos magpahilot at bakit hindi na muling nakikita ang ilan sa mga dumayo mula sa ibang bayan. Ngunit dahil sa kahusayan niya, pinipili ng marami na manahimik. Part 2. Ang unang biktima. Isang magsasakang si Rogelio ang pumunta kay Mang Celso. Pagod na pagod siya sa maghapong pagbubungkal ng lupa. Doon niya naramdaman ang galing ng masahe, bawat hagod, bawat pindot, para bang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit unti-unti nawalan siya ng lakas at parang may malamig na enerhiyang sumisipsip sa kanyang dugo. Nang dumilat siya, nakita niya nagbago ang anyo ni Mang Celso. Matutulis na kuko, mahabang pangil at mata na kumikislap sa dilim. Doon niya napagtanto ang masahistang ito ay aswang. Part 3. Ang pagligtas. Bago tuluyang lamunin ng dilim si Rogelio, dumating ang kanyang pinsan na si Mario. Agad niya itong hinila palabas ng kubo ni Mang Celso. Galit na galit ang aswang, ngunit hindi siya nakalapit sapagkat nakasuot si Mario ng anting-anting na minana pa mula sa kanilang lolo. Pag-uwi nila, ikinuwento ni Rogelio ang nangyari, ngunit maraming tao ang hindi naniwala. Ang iba ay nagsabing baka dala lang ng pagod at imahinasyon. Gayunpaman, nagsimula ng mag-ingat ang ilan. Part 4. Ang mga naglahong customer. Sa sumunod na mga linggo, sunod-sunod na nawala ang ilang dumadayo kay Mang Celso. Una, isang estudyanteng galing Pangalawa, isang tinderang nagpunta para magpagaling ng rayuma. Laging sinasabi ni Mang Celso, hindi na bumalik, baka umuwi na lang sila. Ngunit sa gabi, may mga nakakarinig ng kakaibang yakatay mula sa kanyang kubo, parang huling hininga ng mga taong nawawala. Part 5. Ang pagtuklas ng mga kabataan. Isang grupo ng kabataan sina Nilo, Berto at Andoy ang nagpasya na imbestigahan si Mang Celso. Sa kalagitnaan ng gabi, lihim silang pumunta sa paligid ng kubo. Sa pamamagitan ng siwang sa dingding, nasilip nila ang tunay na ginagawa ng matanda. Nakaupo ito sa isang bangko habang may isang katawan na nakabitin, walang malay. Ang dila ni Mang Celso ay mahaba at parang tubo na nakasuksok sa dibdib ng biktima, sumisipsip ng dugo at lakas. Napaatras ang mga kabataan sa takot, halos hindi makahinga. Doon nila napatunayang totoo ang mga bulong ng matatanda. Part 6. Ang paglalantad. Kinabukasan, nagsumbong ang mga kabataan sa kanilang barangay kapitan at mga kagawad. Ngunit bago pa man sila magtungo sa kubo upang hulihin si Mang Celso, naglaho na ito. Iniwan lamang niya ang kanyang mga gamit at ang banig na puno ng mansa ng dugo. Simula noon, natakot ang mga tao. Ang buong bayan ay nagbantay sa gabi, dala ang mga bawang, langis at buntot pagi bilang panlaban. Ngunit ang masahista ay tila usok na naglaho. Walang nakakaalam kung saan nagtungo. Part 7. Ang muling pagbabalik. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa San Roque. Ngunit isang gabi ng pista, habang ang lahat ay nagkakasayahan, dumating ang isang bagong masahista sa bayan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Mang Selmo at nag-aalok ng libreng masahe para sa mga may sakit. Ngunit nang humiga ang isang babae sa banig at maramdaman ang malamig na haplos sa kanyang balat, bigla siyang kinilabutan. Napansin niyang pareho ang ngiti, ang mga mata at ang mga kamay ng matanda, tila si Mang Celso na nagbalik sa ibang anyo. Muling kumalat ang takot sa buong bayan. At mula noon, tuwing may dumadating na bagong masahista, nagiging mapagmatsyag ang lahat, sapagkat baka ang susunod na hahaplos sa kanilang katawan ay hindi lamang tao, kundi isang masahistang aswang na gutom sa dugo at lakas. Paalala, ito ay kathang-isip na kwento ng kababalahan, ginawa para magbigay aral at aliw. Aral, hindi lahat ng magaling at mabait sa paningin ay dapat pagkatiwalaan. Ang kasamaan ay madalas nagtatago sa anyo ng kabutihan. Ingat sa mga taong tila sobra ang galing, sapagkat baka may kapalit na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.